Hello mga ka-Barbie! For today's video, pupunta tayo ng Baguio! At may kasama tayong first time. Hi, Ma! So, i-share ko sa inyo kung saan nga ba pumupunta at anong mga pwedeng gawin for 3 days and 2 nights in Baguio. And syempre, magkano ang ginastos ni Mahal? Weekend getaway lang, kaya kahit pagod pa from work, dumiretso na ako ng Cubao Terminal, tapos doon na kami magkikita ni Mahal. Mahal! Tapos sa bus na ako matutulog dahil 5 to 6 hours naman ang biyahe. Itong sinakyan pala naming bus is Joybus Genesis Premium. Ang fare is 850 pesos from terminal ng Cubao to terminal ng Baguio. Ivy! Pagbaba namin ng bus, nakita namin ang daming naka-cultural attire. Naabutan pala namin yung Festival of Festivals. Ito yung event na pinagsama-sama lahat ng Cordillera Festivals. Basically, Baguio is flexing its culture na hindi namin alam na ngayon pala. So, timing! So, mamaya pang 2 p.m. ang check-in. Nag-lunch muna kami dito sa Jungle Town, Samgyeopsal. Hi, I'm Michael and I cook for her. Samgyup hits different talaga pag nasa Baguio kasi hindi ka naiinitan kahit na nag-grill ka ng meat. So we ate here at Jungle Town Seafood Barbecue Resto and meron na siyang buffet para sa mga patay gutom na, hindi na makapaghintay na maluto yung meat. Meron din silang DIY noodles and soup. Tapos yung mga meats, grabe, sobrang premium. Ang lambot ha, promise. Tapos meron din silang sashimi which is my favorite. You'll get all this for only 699 per pax. Nilakad lang pala namin to guys from terminal ng bus. So malapit lang talaga siya kasi hindi ako naglalakad. After mabusog sa Samgyup, nagtaxi na kami papunta sa accommodation namin na Le Cocina Den Bed and Breakfast. Para mag-freshen up, magpalit ng OOTD ko at syempre magpahinga. We got this room in Agoda for only 1,400, good for 3 days and 2 nights. They also have available rooms for a big family for 6 to 8 persons yata. Just check the rates in Agoda kasi hindi ko alam kung how much ito. After that, pumunta na kami ng Botanical Garden. And did you know na ginawa to para i-highlight yung indigenous plants ng Cordillera? Sobrang aesthetic dito, parang nasa Bridgerton Garden. Tinry pa naming sumayaw pero fail. From Botanical Garden, nilakad lang namin to Wright Park with the help of Magda and Google Maps. Dito pala yung famous horseback riding area ng Baguio. Tapos sa taas lang neto, itong aakitin nating stairs is the mansion. Pero nung dumating kami close na kasi gabi na. Napagod na kami kakalakad kaya nag-jeep at dinner na kami sa SM Baguio. Ito lang yung mall na walang aircon kasi malamig na talaga ang Baguio. Like Mother Nature said, aircon what? After nun, umuwi na kami and natulog dahil maaga pa for tomorrow. Day 2, and now we're going to Northern Blossom Flower Farm from Baguio, Le Cocina, then Bed and Breakfast. Since super aga naisip ko baka wala pang taxi, pero buti na lang may nasakyan na kami. Nagpahatid kami sa taxi to Dangwa Station where you can ride a bus or van. Nag-van na kami kasi pagbaba namin ng taxi, ang dami nang nag-aalok ng mga van drivers papunta doon. And ako lang ba ang na-overwhelm pag pinag-aagawan? Nakaka-stress. Anyway, 1.5 to 2 hours ang biyahe doon at ang fare ay 200 pesos each. Tulog muna kayo sa biyahe dahil wala pa din naman kayong makikita dahil wala pang araw. Dadiretso na kayo ng van sa tourism area kung saan magbabayad kayo ng 50 pesos na environmental fee. After nun, papasok na kayo ng mismong Northern Blossom Flower Farm. Oo nga pala mga B, always check muna kung open sila ha kasi minsan nagko-close sila kagaya nung pumunta kami. Binalak ko the day before ng afternoon kami pumunta. Buti na lang hindi natuloy kasi close pala sila ng afternoon kahapon. So always check first kasi sayang naman. This is the farm schedule and this is the Northern Blossoms Flower Farm.
Mga B, I suggest 4 a.m. pa lang biyahe na kayo para maabutan nyo yung sunrise. Para laban na laban yung vids and pics nyo dito. Tapos dapat, B, mag-check na kayo ng posting at pics and vids ideas sa Pinterest para pagdating nyo doon, hindi kayo matagalan. Kasi habang nag-uumaga, lalong dumadami yung tao. Entrance fee is 250 pesos per person that comes with free coffee and bread after your farm tour. Pagbaba namin, nag-lunch na kami ng papaitan, pampainit ng katawan after sa lamig na yon. After lunch, naglakad kami pababaan ng van sa Baguio to Pine City Doctors Hospital. Habang naglalakad kami, napapaisip ako, bakit pa hindi na lang kami nag-taxi? Pero anyway, nakarating na kami dito, tapos sumakay kami ng jeep pa Strawberry Farm. Ay, mag-abang daw. Oh, dito daw. Walang entrance fee dito mga B. Open siya from 6 a.m. to 7 p.m. I suggest you buy your pasalubongs here. It's cheaper. Also, La Trinidad is the strawberry capital of the Philippines. Kaya bawal umuwi ng walang strawberry pie. Thank you. Thank you. Harap. Ang kulit kasi, sinabi ko nang sa Mines View na lang bumili. Ayan, magbit-bit ka ngayon. Bumili ka din eh. Siyempre, nainggit ako eh. From here, sakay lang kayo ulit ng jeep pa Baguio. Tapos madadaanan nyo yung Valley of Colors. Fare is 13 pesos lang yung jeep. No entrance fee pero may donation fee. This was a community art project para pasiglahin yung lugar. Proof na Art Hills Neighborhoods. Kung masipag kayo, konting lakad na lang from here, puntahan nyo na rin yung Bell Church. Pero dahil nga hindi naglalakad ang Barbie nyo at tamad, di na kami nagpunta ng Bell Church. Kasi init na rin kang kasama ka. Picture lang konti, then bumalik na kami ng Burnham Park. Medyo pagod na kami this time, pero naglakad pa kami ulit papuntang sakayan ng jeep sa may A Hotel, Abanao Street, papuntang Igorot Stone Kingdom. Pwede rin kayong dumaan ng Tamawan Village kung gusto nyo pa. This is Igorot Stone Kingdom and maraming IG-worthy places. Meron ding Igorot Dance everyday. Ang entrance fee dito is 130 pesos. Napagod na kami mag-commute kaya sumakay na kami ng taxi from there to Mindscape Park. Noon dito mo makikita yung old mining sites ng Big Ed. Ngayon puro views at pasalubong na lang. We also tried wearing traditional Igorot wear and look, we're so cute. This is for 50 pesos only. Tutok mo sa'yo. Magtampo ka pa. We're so pagod na kaya umuwi muna kami ng B&B para iwan yung mga pasalubong na binili at mag-freshen up at magpahinga konti. Then, nag-Baguio night market na kami. This market literally pops up only at night, starting at 9 p.m. Masarap pala lahat. Maraming pagpipili ang food dito, depende sa kung anong bet mo. And this is everything we ate. Naglakad-lakad din kami, baka may makita kami mabili outside, pero wala kaming nagustuhan. So, umuwi na lang kami ng B&B. Day 3, morning market run. Dito galing yung karamihan ng fresh vegetables sa Luzon. Kaya mas mura. Parang 2K lang ata lahat tong nabili ko. Mas fresh pa. Pero mas mabigat sa bag. Ending, kakabili lang namin ng sako bag, sira agad. So, bumili kami ng bago, nasira din. After, pero nakauwi naman ng bahay. And now, it's time to go home. I suggest you book your bus tickets in advance dahil sobrang hirap ng chance passenger tapos ang dami niyong dalang veggies. Don't be like us. Buti na lang mahaba ang pasensya ng mahal ko at siyang nakikipag-usap kaya nakauwi kami ng matiwasay. So, eto na mga B. All expenses amount to almost 4,000 pesos per person. Hindi ko inad dito yung food kasi baka mas konti kayo kumain kaysa sa amin or baka mas sobra kayo kumain. This is just transpo, entrance fees, and accommodation. That's it mga B. Don't forget to like, subscribe, and tap that notification bell for more travel vlogs like this. Halika na!
dami-daming bulaklak dito pero ako wala. I have flowers now. Pero wala na ako sa Baguio.